Kaya may interview dito si Ping Lacson kung ano masasabi niya dito sa BICAM na ito. Para mas maganda malinaw. Pakinggan niyo mabuti mga kasama ha. And si Senator Panfilo Ping Lacson, dating senador na ngayon po humaharap uli sa bayan bilang kandidatong senador. Sapagkat sabi po ng ating kagalang-galang na senador na ito, yun hong nangyari sa 2025 budget na pinirmahan na ng Pangulo pero may lumabas na yung bicameral report ay maraming blanco na may pirma na ng ilang mga senador at mga congressman na kasama sa BICAM. Ang sabi ni Senator Ping, the Filipino people needs an explanation. No. Kaya atin nung ina niya yan, nagpapasalamat tayo sa pagpapaunlad sa ating Senator. Nako mga kasama ha. Baka nga yung mga grupo-grupo na nagsasay. Nako, hihintayin na lang natin ha. Hintayin na lang natin niya kung ano man yan. Tuloy. Ping, Senator Ping, magandang gabi po sa inyo. Si Henry Uri at si Karen Oyong. Good evening po, sir. Henry, Karen, magandang gabi. At sa atin lahat, magandang gabi. Apo. Sen, bago po yung inyong mga reaksyon at siguro yung naisabihin sa ating mga kababayan at sa mga gumagawa ng budget, paki-educate nyo nga muna po kami ng kaunti. Paano ba ang budget ng gobyerno nagiging isang National Appropriations Act? Ano ba ang mga pinagdadaanan nito? At yun bang pagkakaroon ng bicameral conference na may mga blanco, yan ho ba'y talagang nangyayari? Walang information na nangyari na yan before. Kasi ngayon lang naman lumabas na mayroong blanco, mga blank spaces o blank appropriations dahil natuklasan yan ni Congressman Pete Ugab dahil isa siyang kongresista. At dati siyang chairman ng Appropriations Committee ng Kongreso, ng lower house. So, ang fast forward tayo, no, bago natin balikan yung budget process, sa nagsisimula at sa nagtatapos. Ang pinag-uusapan na lamang dito, kasi maliwanag na yung BICAM report, pirmado, nakita ko mismo yung, at least yung BICAM report ng Senado, na hindi naman ito magkakaiba sa BICAM report ng House, kasi product yan ng Bicameral Conference Committee deliberations. Now, meron talaga mga blank spaces doon na parang nasa 12-13 pahina out of the 200 pages ng BICAM report. Kasi ang nakapaloob lang sa BICAM report, ito yung mga disagreeing provisions na kung saan hindi nagkasundo, iba yung version ng House, iba yung version ng Senado. At yun ang pinagre-reconcile. So yun lang yung nilalaman. Kaya hindi ito aabot ng libu-libong pahina. Ang bilang nga na narinig ko, nasa 200 pages. Pero out of the 200 pages, may mga pahina na naglalaman ng mga blankong appropriations o mga lokasyon. Walang nakalaang pondo. So, established na yon, walang problema doon. May problema, pero ibig sabihin, hindi na subject ng diskusyon dapat. Ano? Ang pinag-uusapan na lamang dito, noong isinabmit yung enrolled bill, ang enrolled bill kasi dapat walang pagbabago doon sa BICAM report. Kasi ang BICAM report, pag ito'y naratipikahan o nilaratipikahan ng either house, Senado man o Kongreso o lower house, walang pwedeng baguhin. Ang usapan lang dyan, iraratify ba o hindi. Kapag mayroong tumayo sa floor at nakakita sana ng mga blanco doon sa BICAM report at sana may nakakita pero apparently wala or hindi pinansin. Dapat may tumayo, kinwestiyon niya at hindi maaprubahan o hindi mararatikahan yung BICAM report. Pag hindi niratipikahan yun sa floor, magre-reconstitute yung Bicameral Conference Committee para pag-usapan ulit, para punuin, para walang question at walang blanco. Okay. So, nangyari, may blanco na nga, may BICAM report, may blanco, naratipikahan. Now, ang pag-uusapan na lang natin dito, noong bang nagsumite ng enrolled bill, yung Kongreso, ang nagpiprint kasi ng enrolled bill, House of Representatives. Walang papel ang Senado sa pag-imprenta ng enrolled bill. Nako ha? Patay tayo dito mga kasama ha. Natumbok na ni Senador Ping Lacson. Parang House of Representative ata ang merong ulitin natin para mas maliwanag. Naku, parang may tutumbukin na dito. Parang ang sino-sino ba ang iba yung tatlo eh. Tatlo. Naku. Dalawa. Tapos nag-resign yung isa. Bakit kaya nag-resign? Baka nakakatulog na. Tuloy natin to. Enrolled bill, House of Representatives. Walang papel ang Senado sa pag-imprenta ng enrolled bill na ipapadala sa Malacanang para pirmahan ng Pangulo. O dito. Okay. Kung doon sa enrolled bill, nandun pa rin yung mga blanco dahil obviously established fact na talaga may blanco sa BICAM report at faithful reproduction dapat ang enrolled bill ng BICAM report. So kung meron pa rin mga blanco doon at nakarating sa Malacanang, ang ibig sabihin, sa executive branch nagkaroon ng pagtiyatawag na fill in the blanks. No? Malamang yan, ang nagawa niyan,
DBM Mhm. or yung miyembro ng DBCC. Kasi bago nila ilagay sa table ng presidente para pirmahan, hindi ko naman ma-imagine o wala makakapag-imagine na may mga blanco doon. Hindi pipirmahan ng Pangulo. Siyempre, Opo. makikita nila si Executive Secretary Bersaminyon o si Secretary Enrile. Hindi makakalusot yun. Okay, so Eto mga kasama malamang sinabi dito sa video, malamang yan, ang gumawa niyan, DBM. Sino-sino ba yung mga taong nasa likod nitong DBM na to? Nako, kung meron talagang rito, baka talaga ito yung tumbukin dito. Maliwanag sa sinabi ni Senador Ping Lacson eh. O, tuloy. kung doon sa enrolled bill, nagkaroon na ng na-fill up na lahat yung blanco doon sa BICAM report, ang ibig sabihin, pinilipan yun sa House of Representatives. No. Now, flashback, balik tayo sa 2018 para sa 2019 budget. Nangyari na yan noon, pero hindi blanco ang pinanggalingan. Noong nag-ratify kami sa Senate ng BICAM report at nag-ratify din sa House, napansin namin noong nakakita kami ng kopya kasi pipirmahan yun ng Senate President at saka ng Chairman ng Finance Committee. No? At the time, Senate President Soto. Ang chairperson, si Senator Legarda. So kami, ng mga staff ko, nakipag-ugnayan sa LBRMO kasi may nakita kaming mga naiba. Pag inabienda pa nila, yung BICAM report na ratified na, naiba ang balangkas doon sa enrolled bill. Hindi po pwede yun kasi ang enrolled bill, kinopya mo lang dapat yung BICAM report na ratified eh. Okay, so sinabihan ko si Senate President, sinabi ko sa kanya, hindi po pwede ito kasi inamend ng, sa pagpaprint, na-amenda yung ating ratified na BICAM report. So nag-uusap-usap kami at ako, Senate President Soto, Senator Honasan, Senator Legarda, at si Senate Minority Leader Franklin Drilon. Kasi kung kami lang mag-uusap, wala namang abogado sa amin. So sabi ko, tawagin natin si Frank para magkonsulta tayo. At para na rin may kaalaman yung minority bloc. Opo. Ang sinadjust yung Senator Drilon, napakaganda. Sabi niya, kasi kung hindi pipirmahan ni Senate President Soto yung enrolled bill, siya ang bubuntunan ng sisi pag nag-reenacted budget. Dahil siyempre, abutin ng Enero, December, oras ng peligro na yun. Mag-break na yung Kongreso, session break o Christmas break. So sabi ni Senator Drilon, pirmahan mo yung enrolled bill pero i-qualify mo na ang saklaw lang ng iyong pirma yung na-ratify na BICAM report, hindi yung kabuuan ng enrolled bill kasi naiba. Kasi ito na 75 billion pesos na parang amendment. At the same time, tinawagan namin si Executive Secretary Bingbong Medialdea. Sinabi namin yung problema. Pipirma namin to, papadala dyan, babalik sa House, pero tingnan nyo lang yung annotation na merong sinasabi doon, si Senate President Soto, na hindi kabuuan ng enrolled bill ang kanyang pinipirmahan. So pinag-aralan ng Malacanang at nakakita pa sila ng additional 20 billion pa mahigit. So yun ang pinakamalaking dito sa history ng Pilipinas sa aking pagkakatanda. 95.3 billion ang binito ng Presidente. Nawala yun sa national budget o sa GAA. So yun ang tamang pamamaraan. Ang problema nga ngayon, walang na-question nung nag-ratify ng BICAM report na maraming blanco. Senator Ping, yung pag-ratify, paano ba ginagawa ito? Kasi meron hong mga lumalabas na pinadalhan lang ng email yung mga congressman. Tapos January 11, if I'm not mistaken, doon lang nila natanggap yung dapat ratifikahan. At nung araw din na yun na napakabilis, na ratifikahan kaagad, paano ba ginagawa ang ratifikasyon ng bicameral report bago maging enrolled bill? Plenaryo yan. At saka hindi po pwede yung nominal voting nga yan eh. Kasi kung merong isang tatayo, halimbawa, bago siya bumoto o pagkaboto niya, magpapaalam siya, I explain my vote. Kung halimbawa, negative vote. Kung halimbawa, nandun ako at nakita ko maraming blanco, tatayo ako doon, sasabihin ko, ang boto ko negative o no. And may I explain my vote. So, i-explain ko ngayon, kaya ko nagboto ng no, kasi hindi kompleto itong BICAM report, may mga blanco. So, hindi pwedeng madalian ang ratifikasyon? Hindi pwede. Isa-isang tatawagan yan. Okay. Starting sa letter A hanggang sa letter G, boboto. Kung hindi ho nasunod yung prosesong yon, anong problema ng orientasyon ng budget? Yan ang malaking usapin ngayon kasi idudulog sa Korte Suprema at Korte Suprema lamang ang pwede magsabi kung ano mangyayari o kahinat na nung GAA ng 2025. Kasi alam mo yung enrolled bill, hindi pa naman yung batas. Yung BICAM report, hindi pa yun batas. Yung ratified na BICAM report, hindi yun batas. Ang batas talaga na pwedeng questionin yung constitutionality ng batas, yung GAA, na napirmahan na ng Pangulo at maliwanag naman na kumpleto. Walang blanco doon sa, kasi pinagdiinan nila yan na
na kumpleto yung Opo. GAA at examine natin sa website ng Opo. DBM, kumpleto yung GAA. So walang question doon. Opo, opo. Ngayon, yung budget process, yun ang nagkaroon ng depekto. So kaya bang questionin, habulin sa yung constitutionality ng 2025 GAA dahil mali yung proseso. Yun ang question na iiwanan natin sa Korte Suprema. Okay, Hindi tayo opo. pwede magsabi na unconstitutional yon o constitutional yon kasi hindi naman tayo Korte Suprema. Okay. Yon. So, Senator Ping, sir, kasi po yung inilabas po ni Congressman na Ungab na kopya po na may mga blanco. Ang katanungan nga ng marami saan nanggaling yon, bakit may mga blanco, and then nabanggit nyo nga kanina na hindi naman pipirmahan ng Pangulo ang isang blanco po na budget. So, ibig sabihin, filled up na po, kumpleto po, wala pong blanco, at assuming po na wala rin pong mga irregularities. Nabanggit nyo ang DBM kanina. Ano po ba ang role nito at bakit sa gitna po na yon ay maaari po, we're not saying na sila po yun, pero we're just speaking in theory, ika nga, bakit maaari po na sila po ang pwedeng mag-fill up naman po ng mga blanco na manggagaling naman po sa BICAM report? O pwedeng sila nag-fill up kasi sila talaga yung pangunahing ahensya na bago ipapirma sa Presidente yung General Appropriations Bill na para maging GAA, sila talaga nag-scrutinize niyan. Kaya pwedeng sila nag-fill up. Kung sinasabi ko nga kanina, kung yung enrolled bill na pinadala ng Congress sa Malacanang, nandun pa rin yung mga blanco. Hindi na pilapan nung sa House. Opo. Kasi ipwera ko na yung Senado, kasi ang Senado hindi naman involved sa pag-imprenta ng enrolled bill. So, ito mas maganda. Si Congressman Sid na magpapaliwanag sa atin. Para maliwanag sa maliwanag, siya na, para hindi na kayo maguluhan mga kasama. Gusto ko maliwanag na siya mismo ang magsalaysay kung ano talaga yung mga dapat ipaliwanag dito. I-compose yung House contingent, then yung Senate contingent sa Bicameral Conference Committee. Then uupo yung dalawang contingent. Yung House contingent at saka yung Senate contingent, sila yung tinatawag na bicameral kasi dalawa ng Senate at saka Bicameral Conference Committee. Yung Bicameral Conference Committee, kanilang i-reconcile yung mga diferensya ng Senate at saka House version. Pag na-reconcile na at natapos na sila, i-approve nila yon at pipirmahan nilang lahat. Okay. Pipirmahan nila yung BICAM report. Yung BICAM report naman, ibabalik yun sa plenary. Yung plenary naman, mag-ratify. So kung ano yung napirmahan na Bicameral Conference Committee, ratified by the plenary. So hindi mo na pwedeng baguhin yun kasi ratified by the plenary. Yung ratified version ng plenary ng BICAM report, yun yung maging basis ng tinatawag na enrolled bill. Okay. Kasi yung enrolled bill naman yun, yung pag napirmahan na ng presidente, yun yung tinatawag na General Appropriations Act. Yeah. That's why i-emphasize natin, importante yung produkto or Bicameral Conference Committee report because that reconciles. Correct. So ang issue ngayon, bakit napirmahan na may mga blanco ng Bicameral Conference Committee? Pakinggan nyo mga kasama, ito yung tanong ng isang news anchor. Ito na si Mr. Sid Ungab. Siya na mismo sa kanya magagaling yung magandang paliwanag. Report. And next issue, bakit nagkaroon ng figures sa GAA? Kasi blanco yung in-approve na BICAM Kita naman natin. Kita natin sa Bicameral Conference Committee report that there are 13 pages with 28 blank items. Then yung blank items na yon, magtataka ka, pagdating sa GAA, walang blank items. Wherein, yun naman ang na-agree nila, di ba? Na-agree na version. So, question, who filled in those blanks? Yan. Yun ang tanong. Kasi the legislative mill or legislative process stops in the ratification of the BICAM report. So after the BICAM report, tapos na yung trabaho ng legislation. Pupunta na yon sa presidente for signature. Correct. So whoever did that may have or could have usurped the power of Congress because only Congress is authorized to appropriate funds. Correct. Yan, Thank you very maliwanag. much, Congressman Sid, for clarifying that. I think it's very important na maintindihan ng taong bayan yung
kung bakit ba mahalaga itong BICAM. Kasi nga, as you explained it, Congressman Sid, no? From the House to the Senate, magkaiba yung magiging version kasi both chambers nagsagawa ng committee hearing, right? So sa BICAM, aayusin para magtugma at mag-agree ang lahat. In your years of experience, Kong Sid, as you've mentioned, this is the first time you've been chair sa Operations Committee and sa time mo dyan sa Congress, sa BICAM report, kompleto talaga ang lahat ng item at data. Kompleto yan because yan yung magiging basis ng legislation eh. Correct. You cannot have a legislation that has blanks. Correct. And the basis is the Bicameral Conference Committee report. In my 15 years in Congress, wala akong na-encounter pa na blank items except ngayon lang. Ito sa 2025 GAA. Correct. And that is exactly why we are raising this question. Bakit may blanco sa bicameral report? As you've said, this is the first time and very important kasi kung blanco yun doon, and I think maraming nga nagsasabi na these are just fabricated, trying to sow intrigue and controversy. But the truth of the matter is, Kong Sid, hindi lang naman ikaw yung nagsabi, actually, from last week, na may blanco nga. Even some lawmakers now are coming out and saying na may nakita nga sila na bicameral report na may blanco nga. And even news media outlets are already reporting that. And I think that's a valid question to raise, no? Na bakit nga ba may blanco? And that's the start of all this discussion. And right now we are also lucky, no, that we are joined by of the former Secretary of the Department of Budget Management. I think there's wala nang ibang mas credible pa na pwedeng sumama sa usapin na to, Kong Sid, no? To also get his thoughts on this matter. Attorney Wendell, you've heard sides, no, the discussions on this particular issue. What is your take on this, sir? Being, being the main guy before who also looks into the budget of the government. Maraming salamat, Harvey. Gusto ko lang situate ang sarili ko. No? On the part of DBM, what is its involvement? Correct. Now, from the very start, as already intimated and discussed by Congressman Sid, ang may poder talaga o kapangyarihan na gumawa ng budget base sa Philippine Development Plan at sa Medium-Term Development Plan at base rin sa kung magkano ang pwede talagang gamitin pera para matugunan ang mga pangangailangan ng bansa. Yun yung dadaan sa DBCC yun. Kasi una bes, ang Department of Finance magsasaad kung magkano lang ang available at magkano uutangin. Dahil kasi, whether we like it or not, meron yung tinatawag na automatic appropriation na gusto man natin o hindi, kailangan, sovereign, obligation. At saka, yung tinatawag na General Administrative Support Services, kasi tatlong aspeto sa budget preparation yan. Yung MOE, or Maintenance and Operating Expense and Other Expenses, at saka yung capital outlay, no? So, yun, ang kabuuan nun, yun yung tinatawag na National Expenditure Program. Yun. Which the President i-recommend niya sa Kongreso. Kaya nga dadalhin yun sa House of Representatives. Nako. Kasi sila yung talagang may power naman na mag-appropriate. Alam na ito mga kasama. Alam na, natutumbok na kung sino ngayon ang dapat sisihin dito. Bakit nagtatakbo yung babae? Bakit nagtatakbo yung isa at nag-resign? Kasi ito House of Representatives, sila ang ibig sabihin, nadawit na lang yung mga senador dito. Hindi ko sinasabi na wala silang alam o may alam sila. Wala tayong sinasabi na may alam sila o wala silang alam. Pero, dapat kasi, binusisi nyo rin kung may blanco o wala. Ngayon, eto na. Nagkakabukuhan na. Na-interview na yung dating former DBM
Oo, yung mga taga-DBM na tatanong na dito. At alam na alam ito, nung kanina nagsalita na si Senador Ping Lacson.